Ano ang sabi? Today, pag-uusapan natin ang bagong pinabata at ang buhay na bagong look ng 2025 Honda Click 160. Let's go! Kung di pa po kayo nagsasubscribe sa channel ko, please do consider subscribing and hit that like button. Maraming salamat po. Ang Click 160, mula nung nilabas siya more than like 3 years ago, nagkaroon ng option ng mga riders na gusto talaga nilang maramdaman na maxi scoot level na sila na Honda Click ang motor nila. Ang nakakatuwa pa dyan, dahil alam naman natin, dati merong Honda Click 150, in-upgrade po nila yan, imbis na i-retain, ginawa po nila, ito nga po, ang Honda Click 160. At dahil dyan, mas na-excite tayong lahat kasi yun nga, mas nadagdagan ng options natin sa ganyang category ng scooter. Anyways, moving forward, sinupresa po tayong lahat ng Honda Philippines dahil bago matapos ang taon, nilabas nila ang bagong look ng Click 160. Nung nakita ko siya, nasabi ko na lang, iba ang appeal nito ah. Siya yung may color combination na simple pero buhay na buhay. Yung gaganahan kang i-ride siya, nagamitin siya. Alam naman natin na it is still the same scooter, same characteristics, pero pakiramdam mo bago siyang motor. Dahil sa decals po yan at color combination na ginawa sa kanya. May-impress ka sa dating niya, lalo na tong orange at black combination. Itong two-tone color na ginawa dito. Para sa akin, ito po ang pinaka nagagandahan ako. Pero syempre, sariling opinion ko lang po yan. Pero syempre, sobra din ang ganda ng forma ng red at silver metallic na color combination. Tatlo po sila na pwede nyo pagpilian. Ang aggressive po talaga ng combination ng mga kulay na ginawa sa kanya. Talaga masasatisfy po ang mga mata nyo. Maliban dyan, nakakatuwa din po na in-improve din po ni Honda ang mga gulong niya. Mas malapad na po siya ngayon, kaya mas gumanda po ang tindig niya. Alam niyo naman, di kayo kakapusin din sa power ng makina nito. It's 157cc, 4 valves, liquid cooled, may ESP Plus, kaya alam naman po natin na panalo ka sa patipiran. Fuel efficiency po talaga number 1 ang Honda dyan. Familiar pa din po ang look ng instrument panel niya. All LED ang mga ilaw hanggang dyan po sa taillight. Sporty ang look po ng exhaust pipe niya. Alam naman po natin niya. Familiar na po tayo dyan. May USB charging port po sa loob ng front pocket niya. Dyan po sa may kaliwa. Malalim din po yan. Kasya po ang mga cellphone nyo. Keyless po siya, may answer back system at idling stop system. Fuel tank po niya is 5.5 liters. Malaki po ang luggage space, yung pong compartment niya. Kasya po ang half-face helmet. Although yung gusto natin na maging disc brakes po ang rear niya, yung gulong sa likod, hindi pa po nangyayari. Okay na din naman po kasi may CBS naman po, naka-combi brake system pa rin po siya. Meron din po siyang park brake assist, ayan sa kaliwang lever. Simpleng feature lang po yan pero malaking tulong po. But expected na po natin yan. Kasi nga po nabago ang presyo niya. Well, yung mga bagay na po na yun na nabanggit ko na yan, expected na po natin. Pero alam nyo po, sa tagal ko na gumagawa ng content sa mga bagong motor na nilalabas, ngayon lang ata ako nakakita ng ganito na imbis na dagdagan ang kanyang SRP, bumaba pa po siya. Iniisip ko kung ano kaya ang naging mindset or perspective ng Honda Philippines para dumating sa desisyon na to. Kasi kung di po ako nagkakamali, from its original price, mga around 8K po siguro ang binawas sa presyo niya on an average across all dealerships. Pag inisip nyo po, halimbawa na lang, kung makakabenta po sila na sabihin na natin 1,000 units nitong Click 160. Yung 8K po na binawas nila sa presyo nila amounts po to 8 million pesos. Pag inisip nyo, talagang malaking halaga po yan. Anyways, kung ano man po ang dahilan ng Honda Philippines tungkol dyan, sila lang po ang nakakaalam. Pero syempre, nagbibigay lang po tayo ng konting insights natin. Kasi alam naman po natin, very steep at mainit po talaga ang competition sa maxi scoot level or segment. Specifically sa 150, 155, 160cc level ng mga scooters. At alam naman natin, nagahari dyan, NMAX,
You can see it everywhere. Sa 125cc segment naman, obvious naman talagang champion ang Honda Click 125. No arguments po tayo dyan. Siyempre, Honda being the number one motorcycle company in the world in terms of sales, they will do what they need to do to capture all the market segments sa mundo ng two wheels. Pag inisip nyo, malaking sakripisyo po to on their part kasi loss of revenue po yan. Pero for sure, pinag-aralan po nila yung mabuti, sinaliksik bago sila nag-decide na gawin yan. At sana ma-achieve nila ang goal nila na to sell more of the Honda Click 160. At maganda din po, in-note natin kasi reality is, well, naka-apekto rin po dito yung pag-angat ng quality ng mga motor from China na nakakakuha din po ng malaking portion ng market sales ng segment na yan. Dahil talaga naman pong practical at improve na din po ang quality nila. Well, mahabang usapan po yan, pero on Honda Philippines side, talaga maganda ang ginawa nila sa Honda Click 160. Very bold and slick ng design on a lower price. At dito po sa dealership ng Honda Motorcycles, dito po sa Baliwag, dito po sa highway, katabi po ng Walter Mart, ito po ang price ng bagong Honda Click 160. Kaya pasyal na po kayo dito, kung motor na Honda ang hanap nyo, meron po sila mula sa mga scooters all the way sa kanilang mga high-end na motor. Sa pagtatapos, nakakatawa ang dami natin pwedeng pagpilian ng motor sa 150cc at pataas na category. Ang mga motorcycle companies ngayon binibigyan na nila lahat ng kaya nila at the most competitive price na kaya din nila. Tayo mga consumers po ang panalo dyan. At ito pong maxi scooter segment is an important segment sa market. At ito nga pong ginawang move ng Honda Philippines ang nagpapatunay dyan. Kaya kung dati pa po ito yung talagang motor na gusto mo, well, ito na talaga ang tamang panahon para bumili ng 2025 Honda Click 160. If you found some value on this video, please do consider subscribing and hit that like button. Maraming salamat po. Ride safe always. I'll see you on the next one.